YouTube! I'm back! So, hindi ko alam kung kailan pa yung last vlog ko, pero alam ko around 2017 yun. So, now, samahan nyo kami pumunta sa La Union. At dahil Holy Week, sulitin natin ang bakasyon, makakapag-relax from work. As you can see, nasa biyahe pa tayo. Ngayon kami ay nasa Bulacan na. Mahaba-habang biyahe to from Antipolo, so bear with me. Tsaka yung vlog na to is puro voice over pa lang kasi shy type tayo. So now we're arriving at Gapan City, Nueva Ecija. Alam nyo, share ko lang, recently gusto ko talaga magganto, mga vlog, short clips. Kasi na-realize ko, hindi lang naman siya pang mga sikat na tao. Hindi mo naman kailangan na sikat ka para mag-vlog ka. Kumbaga for the memories mo na pwede mo mapanood in the future. Kasi tulad nung vlog ko dito nung 2017, napanood ko siya ngayon and wala, I'm happy. Kasi yung memories nung time na yon, parang siyang nag-flashback sa akin. So, that's my goal. Hindi magpasikat or anything. So, yes. Welcome to my digital diary. And finally, nandito na tayo sa arko ng La Union. Akala nyo ganun-ganun lang yon, pero ang haba ng binyahe namin. Grabe. We decided na mag-stop muna dito and mag-picture. Syempre, minsan lang kami makarating dito, tsaka ilang kilometers to. So, after mag-picture, syempre, gora na ulit. Kasi simula dito sa arko ng La Union, hindi pa tayo malapit sa ating pupuntahan. Akala ko din malapit na eh. It's a prank. One eternity later. So, nakarating na kami sa pag-i-stayan namin dito sa La Union for 3 days and 2 nights. Hindi ko na na-video be kasi pagod kami be. Anyway, umalis kami sa Antipolo ng 3 a.m. Then nakarating kami doon ng mga 11 a.m. Pagkababa ng mga gamit, nag-freshen up lang, nagpahinga lang kami ng maybe 1 hour. Then ito kami ulit. Gora na kami ulit kasi wala tayong sasayanging oras dito sa La Union. Take note, itong La Union trip namin na to is DIY lang to. Naglista lang yung boyfriend ko ng mga places na nakita niya na pwede namin puntahan like this. Machu Temple. Okay, quick history. Machu Temple is constructed in 1975 and inaugurated in 1978. And yung Machu Temple daw is the first Taoist temple in the Philippines, dedicated to the sea goddess Mazu. Located nga pala ito sa San Fernando, La Union. And it sits 70 feet above sea level overlooking ng South China Sea. And it was built by Chinese devotees as a token of gratitude for sanctuary during a typhoon. Free entrance nga pala dito sa Machu Temple, pero syempre, hindi porket libre, pwede man nang gawin yung gusto mo, okay? We should respect other people's cultures and religion. Pwede naman mag-picture dito since ang daming magagandang structures. And habang naglalakad kami, ayan, tada! Ang ganda, diba? Kita nyo ba yung details niyan? And yan, kita nyo na yung dagat. Mas maganda siya sa personal, I promise. So, here is the temple. Hindi na kami pumasok sa loob kasi nga may ginagawa sila, so ayaw namin maka-istorbo. So, in-appreciate na lang namin yung ganda nitong labas. Like, para kang nasa ibang bansa, diba? Look, parang kang nasa garden sa China. Kahit di ka nag-travel sa China at nandito ka lang sa Pilipinas. Definitely worth it puntahan yung Machu Temple. So, on to the next. Sinabi ko nga sa inyo, hindi tayo magsasayang ng oras dito sa La Union. So, after natin sa Machu Temple is, ang plano kasi namin is magdadagat na kami. So, maghahanap tayo ng dagat na walang masyadong crowd. Which is, medyo malabo, di ba? Kasi Holy Week eh. At La Union to. Dinadayo to ng mga tao. Pero nothing is impossible. By this time pala, hindi namin nare-realize na hindi pa kami nagla-lunch. Di ba? Kanina pa kami bumabiyahe and babiyahe na naman kami ulit ngayon. Pero di naman ganun kalayo. Dito pa rin naman kami around San Fernando. Ang tanging kakampi lang namin ay si Google Map. At feeling on fam kami dito kasi napaka-sponty. At after ilang minutes lang naman ng biyahe, nakarating na kami dito sa Giday Beach. Pero hindi pa to yung final na liliguan namin kasi sisilipin lang muna namin siya. And anong oras na rin kasi nito? Parang mga 4 or 5 na nitong biyahe namin na to. Searchable naman siya sa Google Maps, so pwede nyo rin tong dayuhin.
Meron lang siyang parking fee na 20 pesos, I think. Tapos wala siyang entrance fee. Pwede kayo ditong maligo pero may mga oras lang siya. Hanggang 6 PM lang to. At kung gusto nyo itry dito, punta na lang kayo ng mas maagang oras. Tapos magdala na lang din kayo ng pagkain nyo. Pwede kayo mag-picnic dito pero be a responsible tourist. Dalhin nyo yung mga basura nyo, huwag nyong iwan dyan. Let's preserve the beauty of nature. Let's respect the locals as we enjoy our vacation. Okay din siya na tambayan lang. Kung ayaw mo maligo, pwede ka naman tumambay dito. Magmuni-muni ka kung anong gusto mo. Kasi the view itself, ang ganda. Kami ay nagmotor-motor ulit. Dahil pupunta kami ng San Juan Beach. Kung nasa ng mga tao, try lang namin kung hindi ba crowded, pero napaka-imposible nun dahil Holy Week nga ngayon. Pero gusto din naming madaanan yung San Juan eh. Hindi rin naman siya kalayuan from Giday. Lalo na meron namang motor and thankful kami na may ginagamit kaming motor. Kasi kung palipat-lipat kami sa ibang lugar, tapos nagko-commute lang kami, di ba pricey? So, sunod-sunod na ang tricycle. Marami na tayo nakikita na naka-swimsuit, naka-swim attire. Siyempre, nandito na tayo sa San Juan. And yung beach is nandun lang sa kabilang ibayo. So, may mga papasukin lang kayong eskinita dyan, makakapunta na kayo ng dagat. Pero yung mata ko nagniningning sa mga souvenir na parang akala mo ba ang dami kong pambili. Sunod-sunod na din yung mga resort, yung mga coffee shop dito. So, kayo na lang talaga mahihilo mamili kung saan kayo. May mga transient din or mga bed space na nandun mismo sa tapat ng dagat. Or kung wala mismo sa tapat, they're across the street. Yung tipong paggising mo, doon ka na, talong ka na sa dagat. Joke lang. At ayan na nga po, medyo natatraffic na po kami mga kababayan. At wala din kami mahanap na parking and alam namin sa mga sarili namin na hindi kami dito mag-i-stay. But we just took our chance. And bilang second time ko pa lang dito sa LU, yung first time ko is bata pa ako, Diyos mio. I just want to see the famous San Juan Beach na hindi rin naman namin napasok this day. Makikita nyo sa mga future clips. Nakapunta naman kami dito sa kabilang ibayo, yung may dagat talaga. Pero at night time na. So yeah, let's appreciate the sea of people, the mixture of people. Medyo nako-confuse nga yung utak ko kasi may mga naka-swimsuit, swimwear, tapos may mga naka-attire na parang pang-office. Actually, kahit kami, yung damit namin panggala eh. Hindi siya pang swimming. Pero syempre, hindi tayo rarampa ng walang baon. Meron kaming baon sa compartment. Bukod sa mga souvenir, nagniningning din yung mga mata ko sa mga kainan dito. Na parang gusto ko silang itry lahat. Kahit alam naman natin na hindi natin sila matatry lahat. Pero malay natin, diba, sa future, yumaman din tayo, hindi lang yung mga kurakot dyan. Hihihi. Medyo mahaba din to pag binaybay mo. And makikita mo na nga yung iba dyan, sa sidewalk na sila nakakapag-park kasi nga wala kang parking dito sa dami ng tao. Wala parking. Kaya may mga nakikita din ako online na advice ng ibang locals na wag daw mag-stick sa San Juan La Union lang. Kasi there's so much more than San Juan Beach. And I agree with them. Kasi kami, nakapag-ikot din kami sa La Union. Mapapanood nyo yun dito sa aking vlog. Pero syempre, hindi naman lahat tayo privilege. Ang mahalaga, nakabakasyon tayo, nakapahinga tayo sa work, let's relax. And make the most out of every travel kasi life is short. Life is beautiful but it is short. Kaya kami din nung boyfriend ko, pag may chance kami makagala, or bibigyan talaga namin ng time na makapag-travel kami or makapag-kape-kape kami somewhere. Kasi nagko-collect din kami ng memories eh. Kasi hindi naman tayo forever young, forever full of energy. Tsaka ang ganda ng mundo. Ang gaganda ng creations ni God. By this time, yay! Nandito na kami sa dagat. Nakapag-picture na kami and everything. Pero yun, narinig nyo yung announcement ni Kuya Lifeguard, hindi na pwedeng maligo kasi nga gabi na. And pag madilim na rin kasi, may hirapan na makita yung mga tao kung sino yung nagsiswimming, so for safety purposes. At tulad ng sabi ni Kuya, enjoyin na lang po natin ang sunset. So that's what we did.
habang nagkakape. As always, di mawawala ang Spanish latte and matcha latte. At ayan ang ate mo, super talk show na naman siya. And with my favorite kachismisan, may kape pero hindi pa nagla-lunch. Napakagaling naming dalawa. Hindi, babawi na lang kami sa dinner. After naman kasi nito, bibili na kami ng food, then babalik na kami sa pinag-i-stayan namin. Tomorrow. Good morning! Ito na yung day 2 namin dito sa La Union. Gumising kami ng maaga nitong day 2 namin. Actually, medyo late na kami nagising. 6 a.m. dapat kami gigising. 7 na kami bumangon kasi ang sarap matulog. So, ang larga natin for today ay Luna, La Union. Dahil nandito po ang Baluarte Watchtower. Fun fact, ang Baluarte Watchtower sa Luna, La Union ay isang 400-year-old na Spanish structure pa, built to defend coastal towns from pirate attacks. 400 years old, mas matanda pa sa lolo natin tong lahat. And now, approaching the town of Luna, La Union. Ang ganda at ang linis ng town nila, in fairness. And ayan na nga, nahagip ng camera. From the name itself ng bayang ito, which is yung Luna, named after in honor of patriots General Antonio Luna and his brother Juan Luna. Now, nandito na tayo sa Baluarte Watchtower, and bago tayo nakapasok dito, nagbayad tayo ng 20 pesos each na environmental fee, syempre to preserve this structure, yung kapaligiran, yung mga nagbabantay dito, mga naglilinis dito, no? You know the drill. At syempre, hindi lang yung Baluarte Watchtower ang makakapukaw ng atensyon nyo, kundi pati itong dagat. Napakagandang dagat, ang lawak. If I'm not mistaken, it's an open sea. And kung baybayin siya, South China Sea na yan. Hello! Kahit saan ka talaga lumingon, makikita mo yung ganda ng dagat, pati nitong watchtower. Actually, nakapag-picture na kami dyan sa labas at loob. And may mga nag-aalok dito na mag-picture sa inyo. By commission lang naman. Wala rin namang pilitan kung ayaw nyo. And any amount will do. Pero I vouch for them, maganda yung mga kuha nila. And sobrang helpful kasi wala nga kaming kasama dahil dalawa lang kami nag-travel dito and wala kaming tripod. So, worth it ang ibabayad nyo sa mga nagpipicture sa Baluarte Watchtower. Pagkatapos mag-picture, pagkatapos mag-video, mainit, so kailangan natin mag-shake. Meron ding mga vendors dito sa Baluarte Watchtower, so habang nag-iikot kayo, habang nagsa-sightseeing kayo sa napakagandang dagat nila, pwede kayong kumain. But again, be a responsible tourist, itapon po natin sa tamang basurahan ang mga pinagkainan natin. Kasi to be honest, may nakita po ako mga pinagkapihan na iniwan na lang po dun sa gilid. Huwag naman po sana tayong ganon. Dahil una sa lahat, hindi po tayo taga dito, at kahit taga rito po tayo, bilang tao, at lalo na nagkalat naman po ang mga basurahan na pwedeng pagtapunan, konting kembot na lang, syempre itapon mo na dun. Masyado na pong marami ang basura sa mundo at lahat po tayo na peperwisyo. Kaya wag magtapon kung saan-saan, okay? Okay. Respetuhin po natin lahat ng lugar na ating napupuntahan. Dahil tandaan po natin, iba gumante ang kalikasan. Anyway, malalaki na naman na tayo and alam nyo na yan. Back to the vlog. After nga namin bumili ng shake, naglakad na rin kami papunta sa kung saan namin pinark yung motor. Naglakad lang din kasi kami papunta dito sa Baluarte. Pero di naman ganun kalayuan. Mainit lang kasi kaya para kang nawawala ng energy. Pero pagdating mo dito ay sulit day. After dito sa Baluarte Watchtower, diretso naman kami para mag-swimming kasi kahapon, hindi nga tayo nakapag-swimming sa dagat kasi late na. Nandito tayo ngayon sa Darigayos Beach. Ang way nito is Bacnotan, Luna, Balawan Road. Mostly ng mga nakita namin dito may mga family, may mga magbabarkada. Libre lang din kasi maligo dito, no entrance fee. Pero kung gusto nyo magkubo-kubo, meron sila mga pinapa-arkilahan dyan. Pero in our case kasi, hindi na kami nagkubo. Iniwan na lang namin yung gamit namin sa gilid kasi saglit lang din naman kami magsiswimming. At this part pala, hindi pala kami nag-swimming agad kasi naghanap din kami ng iba pang beach. So medyo lumagpas pa kami sa Darigayos Beach.
And umabot pa kami sa Parwa Beach. Di ko alam kung tama yung pronunciation ko. Sorry agad. Correct me if I'm wrong na lang po. Sa totoo lang, kung ikutin mo talaga yung La Union, madami talaga silang dagat na magaganda, hindi lang San Juan. Tulad nito. Magdala ka na lang ng pagkain, mag-arkila na lang kayo ng kubo, tapos pwede na kayo mag-relax dito. Lalo na kung gusto mo ng mga summer peaks. Good spot na to. Next! Nandito kami ngayon sa Almeida Man-Made Forest. Ito ay 500 meter stretch of mahogany trees along Bacnotan, Luna, Balawan Road. Ito daw ay initiated reforestation effort noong 1950s by local communities. Nung napadaan kami dyan, sobrang presko. Yung tipong makakatulog ka. At ito na nga, nakabalik na kami sa Darigayos Beach. So kung gusto nyo magpunta dyan sa Almeida Man-Made Forest, madadaanan nyo rin tong Darigayos Beach. So mag-swimming na rin kayo pagkatapos nyo doon. May mga family din nga na nagsiswimming dito pero hindi ganun ka-crowded. Higit sa lahat, malinis din ang tubig. Nakabalik na kami dito sa pinag-i-stayan namin. Nagpahinga muna kami ng ilang oras kasi mamaya gagala din kami ulit. Cute, Ming Ming! Dahil last day na namin dito ngayon sa La Union, naghahanap kami ngayon ng kapihan. Pero unfortunately, sarado yung una namin pinuntahan na coffee shop. Siguro dahil Holy Week ngayon, pahinga din ng mga staff nila. So, itatry namin ngayon pumunta sa San Juan kasi doon marami kami nakitang mga coffee shop eh. At nakikita nyo ba yan? Ang ganda ng sunset, di ba? What more pa sa tabing dagat? Kaso feeling ko pag dumating kami doon, medyo madilim na din. So, dito natin enjoyin sa motor. Pansin niyo yung necklace naming dalawa. Ang cute, di ba? Binili niya to for me, tapos meron din siyang kwintas. Talagang parang belong na belong kami dito sa La Union ngayon. At dahil medyo malayo nga din ng San Juan from kung saan kami nag-i-stay, nandito kami ngayon, bumabiyahe habang pababa na ang araw. Di ko sure kung anong daan to, pero ang haba niya, as in straight. Marami din dito nagwo-walking, nagja-jogging, which is, yung daang to is stress-free. Puro palayan, ang ganda, ang fresh ng hangin. Konti lang yung sasakyan na dumadaan. Kaya sino ba namang hindi magwo-walking or jogging dito? Ilang steps kaya abutin mo dito from point A to point B? Comment down below. Charas! And ayan na, approaching San Juan La Union nightlife. Paggabi na kasi. At hindi tulad nung una naming daan dito, medyo pwede pa yung daloy ng tao. Pero ngayon, talagang nasa labas na sila. Syempre, around dinner time na din to eh. Tapos, magkakape, maghahanap ng mga restaurants. Tulad namin, naghahanap kami ng makakapihan namin. Pero parang sa isip-isip ko, parang wala na naman kaming pwesto dito. Pero still, we tried. Naghanap kami ng parking muna. At nag-holding hands while walking sa mga kalsada ng La Union. At dahil nung dumaan kami dito, nakamotor kami, wala akong chance na magtingin-tingin sa mga binibenta dyan sa gilid. Sabi ko sa aking sarili, it's my time. Makakapag-shopping. Ay, shopping? Kala mo dami pang shopping. Hindi, makakabili ng souvenir. Tsaka kape, kaso bigo yung kape. Madaming tao, haba ng pila. Pero, sumakses ako sa souvenir, may sticker ako at bucket hat. Eventually, After packing ng mga damit namin, nag-check out na din kami sa pinag-stayan namin. Ito ay biyahe na namin pa uwi. Pero dahil di nga kami nakapagkape kagabi, syempre bago tayo umuwi, hahanap tayo ng coffee shop dito sa La Union. At nandito kami ngayon sa A Slow Life Coffee. Located siya dito sa Rosario, La Union. Para naman gising din kami sa biyahe. Ito yung mga in-order namin. Still, bumabiyahe pa rin pa uwi and nandito na kami approaching Pampanga. At nakikita nyo ba yan? Kilala nyo ba yan kung ano yan? Yan lang naman ang Mount Arayat na may 1,026 meter height and potentially active na stratovolcano na located nga sa Pampanga, Philippines. And there's a legend na ang Mount Arayat ay may tagapangalaga na si Mariang Sinukuan.
Dito rin nagtayo ng base camp against Spanish authorities si General Francisco Macabulos noong 1897. At noong World War II naman ay nagsilbing kanlungan ng Hukbalhap o Hukbong Bayan laban sa Hapon ng Mount Arayat at dito rin nadakip ang Amerikanong opisyal na si Colonel Thorpe noong 1942. At ayun nga ang quick history ng Mount Arayat. Actually, bumaybay pa kami ng Pampanga para medyo lumapit kami sa Mount Arayat and may nakita kaming spot. Tapos dun kami nagpicture-picture. Actually, ang lahat ng pictures namin ay nasa IG ko. Ang aking username ay nasa baba. So, yun lang naman. After namin magpicture sa napakagandang Mount Arayat ay puro biyahe na lang din kami pag-uwi. Thank you kung natapos nyo tong video na to. And bagsakan nyo naman ako ng like dyan kung nagustuhan nyo. Yun lang. Bye!